Boses ng Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngayon ho ay araw ng Friday, ang programang Boses ng Islam. At dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino Views Channel TV. At mapakinggan tuwing araw ng Friday. Ngayon ho mga kapatid ay araw ho ng Friday. Ang pitsa ngayon ay September 26. Ayan, at ayusin po natin. September 26 po yung pitsa ngayon. Ang nakalagay ho 19. Ayan, naayos na po natin. So, alhamdulillah mga kapatid, at sa ngalan ng Allah mapagpala, mahabagin at maawain, katotohanan, ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon na sanlibutan. Naway itampok ang ating pinakahuli-huliang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tayo rin ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat nagpag-uukulan na pagsamba maliban sa nag-isang tagapaglikha na siyang may likha ng lahat ng nakikita natin sa mundong ibabaw na ito. At tayo naman po ay sumasaksi sa lahat ng mga sugo at propeta at sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may dalang patnubay sa sangkatauhan. So alhamdulillah mga kapatid, at ito naman po ang inyong lingkod. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. At siyempre po mga kapatid, yung ating katandim sa gabing ito ay hindi ho nakapunta yung ating kasama na si kapatid na Dato Saylila Kamsali, na kung saan ay dumating ho yung kanyang may bahay galing po sa Qatar. Dahil alam po naman natin, ang Qatar ay binumban ho ng Israel, at dahil doon sa meron pong mga Hamas na roon sa Qatar. Kaya sa ating mga kapatid dyan ho sa Qatar, at ingat-ingat po kayo. At alam nyo naman po yung mundong ito ay marami ng mga sakuna na nakikita natin at narinig natin. At hindi lamang dyan sa ibang bansa, pati na rin dito sa Pilipinas. Matindi rin mga kapatid. At alam po natin at yung mga kapatid natin noong nakaraang September 21 ay marami nag-rally dahil sa ika nga na korupsyon sa ating Pilipinas, at sigaw ng mga taong bayan na ika nga sibakin at ikulong yung mga salarin. At sa ngayon ay inimbestigahan na po mga kapatid dyan ho sa Senate. At mantakin nyo yung binuto natin na si Rodante Marcolita, talagang binusisi niya. At sabi nga niya sa kanyang paliwanag doon sa Senate, wag natin hinahanapin yung mga sapsap na yan, yung mga maliliit na isda. Kailangan yung malaking isda ang kukunin. So God's will, inshallah, kung ano ang ipagkaloob ng ating dakilang tagapaglikha, ay mangyayari din yan. At sana po ay magkaisa. Hiling po natin sa mga kapatid natin na magkaisa po ang sambayanang Pilipino tungo sa pag-unlad ng ating bansa. Kaya magising na po tayo mga kapatid. Dahil sa ika nga yung binubuto natin,
yun pala ay isa din pala na mga tiwali. Mantakin yung mga kapatid, dapat kapag batas is batas. Kasi pag walang batas, siguro wala na, magkagulo-gulo na, magkawindang-windang na ang Pilipinas. So ganoon pa man mga kapatid, mga kaibigan, at alam niyo po kung tayo po ay magga-guide sa itong tinatalakay natin mga kapatid, ang Islam po kapatid bago po nilikha ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mundong ito ay tinapos na niya, ha? Kung yan po yung iga-guide ng ating mga niluklok o politics natin ay wala pong maghihirap mga kapatid. Tingnan mo yung Saudi, mantakin niyo ho, yung Saudi na yun, nung panahon ni Amang Abraham, walang mga pananim doon, walang mga bahay doon, desierto. Isipin mo po, mga kapatid, yun po yung tinatalakay natin nung nakaraan. Inutusan ng Panginoong Allah si Amang Abraham. Si Abraham, siya po yung ama ng mananampalataya. Oo, siya po yung nanggaling ho yung angka ni Propeta Muhammad at si Prophet Jesus. Oo, isipin mo kapatid, dahil sa kanilang pananampalataya ay dinala sila doon, pumunta sila doon. Oo, at mantakin nyo, at sinabi ni Amang Abraham na sa kanyang asawa si Hagar, sabi niya, inutusan ako ng Allah, doon tayo mamuhay sa Mecca na yan. Desierto yan kapatid, wala pang mga bahay dyan. Wala kang makikitang mga pananim dyan, mga kahoy, o wala talaga. So, dahil sa kanilang pananampalataya ay pumunta sila. Kasi sinasabi sa banal na Quran na kanyang payamanin ang lugar na yan. Yan po yung lugar na sagrado. Kasi mantakin nyo kapatid, taon-taon na bakit ginugunita yung Idil Adha, yung paglalakbay sa Mika. Kasi yan po yung una na ginawa ng ating mahal na Abraham. So kaya kapatid, pasalamat po tayo dahil dumating sa atin ang Islam. Kasi kung hindi dumating sa atin ang Islam kapatid, ay marami na maliligaw. O tinan mo ngayon, napakayaman ang Saudi ngayon. Kasi sinabi ng Allah, diyan niya ibubuhos yung mga kayamanan. Lahat ng mga tao sa buong mundo ay sila ay pupunta diyan. Tinan mo kapatid, pagdating ng Idil Adha, kahit anong tribo yan, Chinese, Amerikano na Muslim, Pilipino na Muslim, ay pumunta doon pagdating ng Idil Adha. At pupunta doon. Oo, nando lahat kapatid. Isip mo, nando ng mina ng ginto, yung mina ng anong tawag dito, yung mga gasolina. Oo kapatid. Yung lalo na po yung tubig doon. Bakit yan? Dahil sinabi ng Allah lahat ng sinasabi diyan sa banal na Quran ang nangyayari kapatid. Kaya ito po kapatid ang ating paksa ay karugtong din ho doon sa ating tinatalakay yung Islam. Kasi ang Islam mo kapatid ay dinala po ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dinala ng mga sugo at propeta sa pagsampa sa nag-isang tagapaglikha. Di ba mga kapatid? Ang Islam ho ay yan po yung tinatawag na sa Arabiko, Al-Islam. So ang ibig sabihin sa wikang Tagalog ho ay pagsunod sa kalooban ng dakilang Allah ay isang pananampalataya na monetismo at ang mga ikalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo. Ito ay isang Abrahamikong relihiyon kasama ng Kristyanismo at Judismo, kaya't malapit ng kamag-anak ng mga pananampalatayang ito. Yan po yung malaking na mga relihiyo, pananampalataya. Yung Abrahamiko, yung Kristyanismo, Islam. Tingnan mo kapatid, noong panahon na yun, konti pang Islam. Pero dumadami. Kasi sapagkat pinaliwanag ng Allah, ay talagang kanyang paramihin. Paramihin niya ang nagsiyakap sa Islam. At sino po ba yung nagpapalaganap ng Islam mga kapatid? Kundi ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan po kapatid. At naniniwala ang mga tagasunod ng Islam ay kilala bilang mga Muslim.
na ipinahayag ng dakilang tagapaglikhang Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang banal na salita na sa sangkatauhan sa pamagitan ng maraming mga naunang mga propita at huling propita na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang may dalang patnubay sa sangkatauhan. Hindi katulad ng mga unang mga propita na ang kanilang ipinangaral yung pananampalataya ng Allah ay yung po yung yung Islam din kaisahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan po mga kapatid ang ating tinatalakay sa gabing ito mga kapatid. At sa lahat po ng ating mga kababayan nakikinig po ngayon sa programang ito, programang Boses ng Islam, sana po ay inyong antabayanan, inyong pakinggan itong programa tuwing araw ho yan ng Friday sa araw ng gabi po mga kapatid. Ngayon ho ay ayan, may nag-tick sa atin nag-comment na medyo pumayat ka po. Aba, sabi ni Rowena Bagundang, alam ko to si partner ito eh. Oo, pumayat tayo partner kasi hindi, ganun pa rin ang katawan natin eh. Alam mo naman partner Bagundang, tayo po'y kasama sa shooting, ang inyong lingkod. Dahil matakin nyo, ang ating rules doon pwede tayo hapon at pwede rin tayo bangsamoro. Mantakin nyo, partner Sultan, isipin nyo, yung mga kasama namin, ayaw nilang hapon. Oo, gusto nila bangsamoro. Kasi yun nga dahil matindi yung mga suot namin, mainit pa. At minsan, meron pa nga kaming kasama doon sa pagsushooting namin na Sultan, dapat sumama ka rin doon sa pagsushooting. Oo, kailangan din. Pero inshallah kung sila itatawag, yung ating si Police Colonel General Abidin Ismail ng Chaplain Service dyan ho sa Krami, at magtitix naman sila doon sa group chat kung gusto nilang itutuloy yata doon sa gaganapin doon sa Batangas, inshallah. So kaya napagod po ang inyong lingkod dahil sa isipin mo bugbog sirado tayo kasi kulang yung mga gumaganap ng hapon. Paulit-ulit po ang inyong lingkod. Kaya bumagsak ako, medyo sumakit ang aking takiliran. So inshallah at ganun pa man at alam po at si Ate Rowena Wing, ayan, yung may bahay ni Sultan nakikinig sa oras na ito. Ayan, at si Warwick Manguranda, ayan, wassalam Datumad Pangulima ba, inshallah. At medyo lakasan mo ang volume Datumads. Bakit mahina ba? Malakas naman ito eh. Bakit hindi mo narinig dyan kapatid? Malakas naman yung ating monitor dito sa ating cellphone. So baka dyan po sa cellphone ninyo. Oo, yan po mga kapatid. At itutuloy po natin yung ating tinatalakay. Bakit sino po ba yung nagdala ng pananampalatayang Islam? At pinakapayak na kahulugan ng Islam ang pagtanggap at pagsasailalim o pagsuko sa kagustuhan ng dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maring itong mga hulugan na pagtuon o paglaanan, dedikasyon sa dakilang tagapaglikhang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kasaysayan at tagapagtatag ng pangunahing artikulo nito kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito po yung kwento mga kapatid na paano ay napalaganap na ang pananampalatayang Islam. Yan po yung karugtong ng ating tinatalakay sa ating mga kapatid, mga kababayan po natin na hindi pa po nakakaalam kung ano po ba yung pananampalatayang Islam. So yan po ba ang pananampalatayang Islam ay para lamang po sa mga Muslim? Hindi po kapatid. Sapagkat ang pananampalatayang Islam ito po ay sa sangkatauhan po ito na inutos sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papaano natin isa sa buhay, isa sa puso yung pananampalatayang Islam? Wala nang ibang kaligtasan mga kapatid, kundi isa sa buhay po natin, isa sa ulo po natin ang pananampalatayang Islam.
Noong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay nandun sa kuweba sa hiran sa bundok ng Jabal Al-Nur at naayon sa paniniwalang Muslim ang lugar na pitanggapan ng unang pahayag at nakuha ni Propeta Muhammad yung pahayag mula sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagtatag ng Islam at itinuturing ng mga Muslim bilang isang sugo o messenger ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya po yung Habibun Allah na pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan at ang huling tagapagdala ng batas at sa mga magkasunod-sunod na mga propeta sa Islamiko. Dahil ang si Propeta Muhammad ay itinuturing ng mga Muslim na tagapagpanumbalik ng mga hindi nalikong, uncorrupted, original na monetiskong pananampalataya sa Islam. Ang Islam po mga kapatid, yan po yung dinala ng mga unang propeta. Sino ho yun? Si Adan, Noah, Abraham, Moses, Jesus, at sumakanila nawa ang kapayapaan. At iba pang mga propeta, 3,000 ho na mga propeta ni pinadala mga kapatid, sapagkat yan pong mga propeta na inutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sila ay meron silang mga kanilang mga mensahe o sa kanilang mga utos sa kanila ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. At siya ay pinanganak, si Propeta Muhammad ay pinanganak noong 570 century sa siyudad ng Arabia sa Mecca. Siya ay naulila sa batang edad na pinalaki ng kanyang tiyuin ni si Abu Talib, na siya ay kalaunang nagtrabaho bilang isang nangangalakal, gayon din bilang isang pastol at unang nakapag-asawa sa edad na 25. Sa pagiging hindi masaya sa kanyang buhay, siya ay tumungo sa isang kuweba sa mga paligid na sa kabundukan upang maglinay-nilay ayon sa mga paniniwala ng Islamiko dito sa lugar na ito sa edad na 40 sa buwan ng Ramadan na kanyang maganap ang unang pahayag mula sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos ng 3 taon mga kapatid at ng pangyayaring ito ay kanyang sinimulan ipangaral sa publiko ang mga pahayag na ito, sa pahayag na ang dakilang Allah ay isa. Ang kumplitong pagsuko dito sa Islam mga kapatid, ang tanging paraan ay katanggap-tanggap ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at siya ay isang propeta at sugo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulad ng ibang mga propetang sa Islamiko na siya ay nagkamit ng ilang mga tagasunod na simula. Ngunit at nagtagpo ang pagsalungat mula sa ilang mga tribo sa Mecca. Ang mga diyan po sa Mecca mga kapatid, marami pong tribo. Katulad dito sa Pilipinas ay talaga ho ng mga napakaraming tribo, lalo na po diyan sa Mindanao. So yun po at pero dahil sa maraming tribo ay kanyang ang kanyang inaral yung salita mula sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung Arabic. So kaya napapansin po natin mga kapatid, kapag nagdarasal ho yung mga Muslim sa buong mundo, kahit anong tribo yan, iisa po yung sa pagdadarasal. Hindi pwede ginagamit yung salitang Magindanaon, hindi ginagamit yung salitang Tagalog, hindi pwede gamitin yung salitang English, hindi pwede gamitin yung salitang Chinese, sapagkat ang salita po sa pagdarasal na ipinangaral ng mga sugot propeta yung Arabic ng salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya yan po kapatid, dahil sa panahon natin ngayon, ang Quran ngayon meron na pong translated yan, may translated na po na Tagalog. Kaya maunawaan po natin at madali po natin matutunan mapag-aralan yung yung Arabic na mayroon ng meaning doon. So yan po kapatid. At nagsimula sa Mecca upang matakasan at pag-uusig ni Propeta Muhammad ay nagpadala ng ilang mga tagasunod
dito sa Abyssinia bago siya at ang kanyang mga natitirang tagasunod sa Mecca ay lumapit sa Medina o lumipat sa Medina, nakilala sa panahong ito bilang Yathrib noong taong 622 century. Ang pangyayaring ito na tinatawag na Hijra ang naghudyat ng pasimula ng kalendaryong Islamiko na kilala rin bilang kalendaryong Hijri sa Madina at pinag-isa ni Propeta Muhammad ang mga tribo sa ilalim ng konstitusyon ng Madina. Pagkatapos ng 8 taon at nakipagdigmaan sa mga tribo sa Mecca, ang kanyang mga tagasunod at nalumago na sa panahong ito sa mga 10,000, 10,000 na sumakop sa Mecca. Winasak ni Propeta Muhammad ang mga simbolo ng paganismo at sa Mecca. Kasi yung panahon na yon ni Propeta Muhammad, ang mga tribo doon, yung mga pagano, Budismo, Judaism yan, yung mga Kristyanismo, yun po yung mga unang mga reliyon doon o yung mga ginagamit na sikta. Sapagkat ito po, in short po ito mga kapatid, yung ating tinatalakay para maunawaan po natin. At nang ipinadala ang kanyang mga tagasunod upang wasakin ang lahat ng mga natitirang timplong pagano sa buong Silanghanin, Arabia noong 632 CE. Mga ilang buwan at pagkatapos ng pagbalik nito sa Madina mula sa kanyang pilgrimahing pagpapaalam, si Propeta Muhammad ay nagkasakit at namatay sa panahon ng kanyang kamatayan at sa karamihan sa Arabia Peninsula ay nakaakay sa Islam ang kanyang pag-isa. Ang mga tribo ng Arabia ay isang relihiyosong Muslim na politiya na ang mga pahayag ng aya sa literal na nangungulugan, mga tanda ng dakilang tagapaglikang Allah Subhanahu wa Ta'ala na inuulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang katanggap hanggang sa kanyang kamatayan, ay binubuo ng mga bersikulo o talata ng Quran at tinuturing ng mga Muslim bilang salita ng Diyos Allah at batayan sa relihiyong Islam. Bukod sa Quran, ang buhay ni Propeta Muhammad at ang mga tradisyon o sunnah ay pinanghawakan din ng mga Muslim sa buong mundo. Ang kanyang mga ginawang ay binatikos ng kanyang mga tagasunod at kalaban sa loob ng siglo. At nang namatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos ng kamatayan ni Propeta Muhammad noong 632, sintura ay nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mga Muslim sa Mecca at sa mga akay ng Muslim sa Madina at nagbantang makipaghiwalay sa ummah ang ibang mga tribong Arabo o Arabiko ay nagnais na bumalik sa pamumuno lokal na hiwalay mula sa pangungontrol ng mga Muslim sa Madina. Ang mga pinuno ng mga tribong Madina ay nagpulong sa isang bulwagang upang talakayin ang kanilang suportahan bilang bagong pinuno. So sino po ba yung bagong pinuno na suportahan ng mga Muslim? Dahil pumanaw na po ang ating mahal na Propeta Muhammad sa edad na 63. Kung hindi tayo nagkakamali, kapatid. So sino po yung nagpatuloy sa mga mensahe ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipagpatuloy ang pananampalatayang Islam? Kundi ang nagpapatuloy po sa pananampalatayang Islam, kundi si Abu Bakar. Ang pagpupulong, siya ay ilan sa sumusugod sa pagpupulong na ito upang pigilan ang mga taga-Madina na gumawa ng ilang hilaw na desisyon. Ang mga salaysay na pagpupulong na ito ay iba-iba. Bagamat ang lahat ng umaayon na inahayag sa pagpupulong ni Umar at si Abu Bakar bilang mga bagong pinuno at nanunumpa ng kanyang katapatan kay Abu Bakar,
na gumagawa kay Abu Bakar. So ito po yung mga kapatid, ito po yung mga sahaba, ibig sabihin yung mga disipulo ng ating mahal na Propeta Muhammad. Apat po yan sila mga kapatid, yung kalipato at kalipato na palalawigin ng Islam sa ilalim ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan po mga kapatid. So ipagpatuloy po natin yung mga kalipa, yung mga ika nga na pinagkatiwalaan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang mga sahabaw nung panahon na yon. At gumawa kay Abu Bakar ng unang kalipang Muslim, ang pagpili kay Abu Bakar ay tinutulan ng ibang kabila sa mga mismong anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin, ang nagtutulho na isa sa mga nagpatuloy ng pananampalatang Islam ay gustong itutol palitan itong anak ni Propeta Muhammad, si Fatima, na pamangkin na nag-aangking si Ali, Ali ibn Abi Talib, na pinsan ng manugang ni Propeta Muhammad na kanyang asawa si Fatima, ay tinakdang nararapat na kahalili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ang napiling kalipa si Abu Bakar, si Umar at ilang mga kasama ay tumutungo sa bahay ni Fatima upang pwersahin si Ali at ang mga taga-sunod nito na magbigay ng kanilang panunumpa kay Abu Bakar. So ano nangyari kapatid? Ay binantaan ni Umar na susunugin ang bahay maliban lumabas si Fatima na anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang asawa nito na si Ali upang manumpa ng katapatan kay Abu Bakar. Dahil nagbanta si Fatima na aalisin ang takip ng kanyang buhok, si Abu Bakar ay umatras. Yan mga kapatid. At inulat ni sinabi ni Ali na may 40 kataong lalaban sa kanila. Ayon sa mga Shia, ang pangyayaring ito ang nagsanhi ng paglalaglag ng anak na sinapupunan ni Fatima at ang kanyang kalaunan ay kamatayan. So kaya nagkaroon po ng Shia kapatid. At dahil doon kay Ali, kaya tatlong ang nahati po yung Islam kapatid. So kaya nagkaroon po ng Shia. Ang Shia yung kanilang paniniwalaan na na malapit sa Panginoong Allah yung si Ali. Yan po kapatid. Dahil si Ali, siya po ay nagmanugang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya may Sunni, may Shia. So yan po kapatid, ipagpatuloy po natin yung kasaysayan na paano naipalaganap ang Islam. At inulat ni Ali na may 40 kataon lalaban sa kanila. Ayon sa mga Shia, ang pangyayaring ito ang nagsanhi ng paglaglag ng anak ni sinapupunan ni Fatima at ang kanyang kalaunang kamatayan. At inangkin ng mga aklat ng hadith ng Sunni na ang kapangyarihang ito ay hindi nangyayari. Nagaangkin handang nanunumpa si Ali kay Abu Bakar sa isyong ito. At nangyari sa angkin, naghandang nanunumpa si Ali kay Abu Bakar. Ang isyong ito ay nagsanhi ng paghihiwalay ng mga Sunni at Shia. Kinikilala ng lahat ng mga Sunni, Muslim, si Abu Bakar bilang nararapat na Khalifatul Rasul o kahalili ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayunpaman, naniniwala ang mga Shia na hayagang na pangalan ni Muhammad si Ali bilang kanyang kahalili sa Gadir Qum, at ang mga pagkapinuno ni Ali ay tinakda ng kautusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula ng 632 hanggang 633 century, ang ilang mga tribo sa Arabic ay naghimagsik laban sa pamuno ni Abu Bakar na nagsimula ng mga digmaan, rida, inangkin ng mga tribo na kay Propeta Muhammad lamang sila ay magpapasakop, at sa kamatayan ni Propeta Muhammad ay tumigil na ang kanilang katapatan kay Abu Bakar. Dahil dito, ang mga tribo ay tumangging magbigay ng jaka ang ilan sa mga
rebilde sa 4 na sentro. Sa paghimagsik at sumusuporta kina Tulayyaha, ito si Musaylima o Sadya, na lahat nag-aangkin na mga propita. Bumuo si Abu Bakar ng hukbong Muslim sa 11 pangkat. Ang plano ay linisin muna ang mga lugar at kanluran at sentral ng Arabia sa pagkatapos ng labanan. Si Malik ibn Nuwayra at pagkatapos ay labanan ang kinakapanganiban ng kaaway na si Musaylima. Pagkatapos ng sunod-sunod na pakipaglaban, natalo ng pangkat ni Abu Bakar si Musaylima. At ang tribo nitong Banu Hanifa ang kampanya laban sa Pustasiyah. Itong Apostasya ay kinumplito noong 11 taon at pagkatapos ng Hijra noong Marso 633 century. Ang Arabia ay pinagkaisa sa ilalim ng sentral na kapangyarihan sa Madina. Ayon sa mga Sunni, marami mga Muslim at nagkabisado na ang Quran. Namatay at nakipaglaban sa pangkat ni Abu Bakar kay Musaylima sa mga labanan ng Yamama dahil sa takot na baka mawala na naliko na ang Quran. Hiniling ni Umar kay Abu Bakar na payagan ang pagtitipon at pagpreserba sa Quran. Iniingatan ho nila, kapatid, yung banal na Quran, mga kapatid. At ang ginawa po, ayan po mga kapatid, so ipagpatuloy po natin. Pagkatapos ng simulan ng pangtanggi-tanggi at bumuo si Abu Bakar ng isang komite na pinamunuan ni Zaid ibn Thabit na kinabibilangan ng mga nagkabisado sa Quran at nasasaulo nila yung Quran. At si Umar upang tipunin ang lahat ng mga talata ng Quran. Pagkatapos ikinumpara ang natipong mga talata sa mga nagkabisado o nakasaulo ng Quran. Ang Quran na isinulat sa isang manuskrito at tinanghal sa ayon sa aklat kay Abu Bakar. So yan ho mga kapatid, ang ating tinatalakay at ito po yung babasahin po natin. Ayan, at mayroon pong nakikinig sa atin sa oras nito. At shout out sa Pinas. Kumusta po, sir? Ayan, at ito'y galing po kay Asmin Bunko, Ayunan. Ayan, at mashallah, napakaganda po ng programa ninyo, Sir Idol. Ayan, mula po kay Norjana MTU Abinal. At si Mary Joy, maayong gabi sa tanan ng adlaw ka nakapamati sang ayon sa programa. Ay, mashallah. Ayan po, ganda pala po kayo kapatid. Sister, ito po ang programa po. At alam niyo po, kami po, hindi po kami nagsasalita dito na kakakuro-kuro palapalagay sapagkat kami po ay amin pong ipinaparating yung pananampalatayang Islam. Kasi marami po sa ating mga kapatid na ang pananampalatayang Islam ay para lamang po sa mga kapatid nating Muslim. Mali po yun, kapatid. Oo, so kaya yan po tinatalakay namin. So papaano napalaganap ang Islam noong panahon ng ating mahal na Propeta Muhammad. Kasi ang Islam po, yan po yung unang dinala ni Adan, Noah, Abraham na pagsamba sa nag-isang tagapaglikha. Islam, Arabic word, pag sa ating isalin po sa wika natin maintindihan ay pagsunod sa nag-iisang tagapaglikha na walang ibang sambahay maliban sa kanya, na siya po ay hindi pinanganak, hindi nagkaanak. So yun ho mga kapatid. So ngayon ay ipagpatuloy po natin, tayo po muna ay magbibigay ng pagpapakilala sa ating himpilan. Dahil ang oras po natin ngayon ay alas 8:39 ng gabi. Okay, hatid po rin sa atin ng CCN.
Boses ng Islam. Boses ng Islam. Okay. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Boses ng Islam. Oras po natin ngayon ay alas 8:41 ng gabi. Para sasabit na ang alas 9 ng gabi. Okay, ituloy-tuloy po natin kapatid yung ating tinatalakay. May kaugnayan ho sa mga kahalili ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito po tayo sa Rasidun. So, ang ibig sabihin, hinirang ni Abu Bakar si Umar bilang kanyang kahalili. Si Umar ibn al-Khattab na ikalawang kalipa ay pinatay ng Persyanong si Pirus na tinatawag na Nahabandi. Nahabandi. Si Umar ibn al-Khattab, mga kapatid, ayan po yung kilabot doon sa Mecca nung panahon na yon na hindi pa po Muslim si Umar ibn al-Khattab. At siya po yung parang hari ng Tondo, ganun. O nung panahon na yon, kinatakutan siya ng mga tao doon. O isipin mo, yun po yung mula nang nandun po ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang ipinangaral ang Islam, mantakin mo, gusto niyang pugutan ng ulo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oo, at nung panahon na yun, mga kapatid, na pag-aralan po natin yung kasaysayan ni Umar ibn al-Khattab, kasi nung panahon na yun, pag maganda po yung anak nila na mga babae, ay inaasawa po yan ng mga hari nung panahon na yon. At ang ginawa po ni Umar ibn al-Khattab, yung kanyang anak, nilibing niya ng buhay. Oo, kasi mahirap po pag maganda yung anak mo, ay aasawahin ka ng mga hari. Alam niyo po, mga kapatid, sa kababaang loob ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinatawag ang propeta nung panahon na yon na sinabi ng hari, bakit dumadami na yan nagsiyakap sa pananampalatayang Islam? Oo, sino ba talaga yung nagpapalaganap na yan? Sabi ng mga tao na meron dyan na bulaang propeta daw. Oo, yan po yung naghahakay sa mga tao dito. So sabi ng hari, patawag nyo yan. No, yung nangyari, madaling salita, ay pinatawag na ang Propeta Muhammad. Nandun na siya. At kinausap siya ng hari. Sabi ng hari sa kanya, propeta ha? Impostor na propeta. Itigilan mo ang inyong pagpapalaganap sa Islam. Kasi marami ka nang na-recruit. Oo, kung para tumigil ka, ang gagawin namin sa iyo, ibibigay namin sa iyo yung kalahati ng kayamanan dito sa Mecca. Dito sa Saudi. At tumigil ka sa iyong pangangaral. Oo, at anong ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anong sabi niya? Sabi niya, hari, at kahit ilagay mo sa kanang kamay ko ang buwan at sa kaliwang kamay ko ang mundo, ay hindi ko pa rin tatanggapin. So, tingnan mo, kapatid, ganun po ang kababaang loob ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya pwede mababayaran. Tingnan mo ngayon, sa panahon natin ngayon, kapatid. Oo, kung totoo yung ating mga leader, ay dapat magkaisa sila sa layunin. O kung ano yung batas ng Congress at kung ano yung batas ng Senado, dapat sundin po nila yon. Magkaisa po sila. At suriin nila mabuti kung ano yung may sala. Doon sa Saudi, kapatid, alam niyo po, sa Saudi, kung sino may nagkasala doon, pumatay na walang kasalanan, kamatayan din ang parusa. Kung sino man ang napatunayan na nagnakaw, puputulan ng kamay. Di ba? Ganun.
Kasi kung yan ang gagawin dito kapatid, ay wala maghihirap. Tingnan mo, ilang trilyon yung nakulimbat nila. Ang dami. Kung nilagay yan sa kabutihan, wala maghihirap. Dapat sa ating mga kababayan, yung lalo na po yung mga ika nga yung niluklok natin, sana man po may takot kayo sa dakilang tagapaglikha. Alam niyo po, okay lang, ilang taon ngayon, 60 years ngayon, 100 siya, hindi ko lang alam kung aabot kayo ng 100 years. Mamatay din tayo. Papaano na yung iniwan natin na kasalanan? Di ba? So yun ho kapatid. Kaya yung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya dyan sa Saudi, bawal yung mga ariglo na yan. Dito sa atin, pag mayroong maulihan na mga illegal na droga, tuli-tunilada na mga droga na huli. Pero pag bayaran yung mga judge, laya ka agad. Pero yung mga naulihan lang ng mga maliliit, matagal lumaya. Minsan nahatulan pa ng habang buhay life sentence. Di ba, kapatid? Tulad po ng inyong lingkod. At nakulong po sa piitan na hindi naman tayo nagbibisyo, wala naman tayong wala naman tayong ginagawa. Pero yun po, tiniis po natin dahil yan po yung kadar natin. Pero sana naman po, yung namumuno sa atin, ay kung may takot man tayo sa dakilang tagapaglikha, ay sundin po natin. Maganda nga yung batas. Ang problema ay binubutas natin. Wag po natin butasin. Maawa po tayo sa ating mga kababayan. Kaya binuto tayo ng taong bayan, ay unahin po natin yung kanilang ikabubuhay. Kaya maraming karahasan dito sa Pilipinas. May mga holdapan, may snatching, merong kapatayan. Oo, dahil sa mga kahit ano-ano na yung mga ginagawa ng mga tao. Minsan pumapasok na sila sa mga illegal. Kung yan ay tinutulong sa mga taong bayan, wala. Alam mo mga kapatid, bago pumanaw ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inati-hati niya yung kayamanan. Inati-hati niya sa kanyang asawa, sa kanyang mga tauhan, mga sahaba niya. Hinati niya yun. Kaya ba ng mga niluklok natin? Wala Sila lang ang nagpapalaki ng kanilang tiyan At binubulsa nila yan. Tama po yung sinabi ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na siya ay mula na siya naging presidente, kahit puste ng kanyang bahay ay wala siyang dinagdag, wala siyang sasakyan, wala siyang relo na Rolex. Yung mga binuto natin, binuto ng taong bayan, yung mga congressman, mga mayor na yan, wala silang mga kagamitan noon. Nung sila ay niluklok na nanalo, bunga-bunga na. Minsan nga, mayroong mga bahay sila dito nabili sa Maynila. So yan po kapatid, sana po idalangin po natin sa ating dakilang tagapaglikha na bibigyan ng ustisya yung mga tiwali na yan. At iparamdam sa kanila yung mga kanilang katiwalian, yung kanilang pagkukurap sa ating kabanang bayan. Isipin mo, marami pong mga nalunod, na tangay ng mga agos ng napakalakas na agos ng baha. Hindi pa sila naawa dyan? Kung ayusin nila yan, yung mga flood control na yan, walang mangyayari kapatid. Tinan mo yung Davao ngayon, di ba? Napakaganda yung flood control nila. Matibay. Yung iba dyan na gumagawa ng flood control, walang bakal Ang nilalagay nila yung kawayan. Kapatid, pagkasala kayo, yung mga kontraktor na yan, napakalaking kasalanan ninyo. Kinakain ninyo yung pera na taong bayan. Tapos hindi ninyo ginagamit sa kabutihan sa mga kababayan natin. Trilyon ba? Kayang-kaya yung mga kapatid sa taong bayan. Marami pa rin sa panahon ngayon, marami pa rin naghihirap Marami pa rin holdapan. Alam mo, nung presidente pa ang ating mahal, dating presidente si Rodrigo Roa Duterte, na konti na yung mga nagtitinda ng droga. Wala na mga snatchan, wala na mga holdapan.
Wala na mga mga tiwali. O di ba? Kaya mahirap po mga kapatid. Maganda yung batas. Ang problema ay binubutas eh. Oo, yung politics na yan. Hindi madumi ang politics. Pero pag sundin ninyo yung batas ng politics, ay talagang napakaganda yan. Ang problema ay tinarantado ng ating mga niluklok. So kaya yan ay darating sa inyo yan. Tingnan nyo lang, ilang araw, ilang buwan, ilang taon, at maramdaman ninyo yan. Ang mga karma, sigaw ng taong bayan. Yan ho kapatid, ay tutuloy po natin yung kasaysayan ng mga sahaba. Hinirang si Abu Bakar, si Umar bilang kanyang kahalili. Si Umar ibn al-Khattab na ikalawang kalipa ay pinatay sa Persiano sa Pirus. Itong nahabandi. Ang kahalili ni Umar na si Uthman ibn Affan ay hinihalal ng isang konsiho ng mga Majli. Si Uthman ay pinatay ng mga kasapi ng hindi nasiyahan sa kanyang pamumuno. Pagkatapos ay nangasiwa ngunit hindi pangkalahatang tinanggap na kalipa ng mga gobernador sa Ehipto. At naharap siya sa dalawang paghihimagsik at pinatay ng isang karijiting, si Ab ar-Rahman. Ang magulong pamumuno ni Ali ay tumagal lamang ng 5 taon. So ibig sabihin yung si kahalili, yung namanugang kay Propeta Muhammad, hanggang 5 taon lang siya namumuno. Ang panahong ito ay tinatawag na fitna o mga naunang digmaan sibil. Sa Islamiko, ang mga tagasunod ni Ali ay kalaunan naging Shia. Ibig sabihin, Shia at Ali, mga partisano ni Ali na tumatakwil sa pagiging lehitimo ng unang 3 kalipa. Ang mga tagasunod ng 4 na kalipang Rasidun na si Abu Bakar, Umar, Uthman at Ali. Ang naging sikta ay Sunni sa ilalim ng Rasidun. Yan po ang ibig sabihin ng Rasidun, mga kapatid. At ang bawat ng rehiyon ay sultanato at waliya o imarato. At ng kalipato ay may sarili gobernador, sultan, wali o emir. At si Muhayya na kamag-anak ni Uthman at wali na Syria, ang isa sa mga humamon kay Ali, at pagkatapos mapatay si Ali ay nagawa niyang malabanan ang ibang mga nag-aangkin sa kalipato. Binago niya at ito si Muawiyah na kalipato sa isang opisinang namamana, at kaya ang nagtatag ng dinastiyang na Umayyad, at ito po yung ibig sabihin ng Umayyad. At ang dinastiyang Umayyad ay hindi na pangkalatang tinanggap ng pamayanang Muslim sa ilalim ng pamuno ng mga Umayyad. Ang mga kalipato ay mabilis na lumawak sa teritoryo. Ang mga pamumunong Islamiko ay lumawig kaanluran sa Hilagang Afrika at sa Hispanya, at pasilangan sa Persya, at sa huli ay mga kanluraning lupain ng Lambak Indus sa modernong Pakistan. Maraming mga pag-aalsa laban sa mga Umayyad. Gayon din ang mga kakabahay sa mga ranggong Umayyad. Pinatay ng Shia ang anak na lalaki ni Ali na si Hussein at ang kanyang pamilya sa labanan na Karbala noong 680, na pagtibay ng paghiwalay ng siktang Shia at ang Sunni ay kalaunan nagkaisa ang mga taga-suporta ng Banu Hashim at ang mga taga-suporta ng angkin o naangkan ni Ali upang pabagsakin ang mga Umayyad noong 750 century. At ang partido ni Ali ay hindi nasiyahan sa umakyat sa kapangyarihan ng dinastiyang Abbasid, dahil ang mga Abbasid ay nagmula sa tiyuin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abbas ibn Abd al-Muttalib, na hindi kay Ali.
At ito po yung Abbasid mga kapatid. Ang dinastiyang umiyad at pinatalsik ng mga Abbasid noong 750 century na ang isa pang pamilya na nagmula sa Mecca, ang mga Abbasid ay namumuno na mula sa Baghdad ay ang hindi nabaling linya ng mga kalipa sa loob ng 300 taon noong mga 940 century. Ang kapangyarihan ng mga Abbasid ay humina dahil ang mga hindi Arabo gaya ng mga Berber, itong Maghrib, mga Turko na mga Mahluk na Ehipto ay naging influential. Ang mga iba't ibang nagpapasakop rin ng mga sultan at amir o emir ay naging idipinsinti ng panahon ng mga Abbasid. Hinamon ang kanilang pag-aangkin sa kalipato ang Shia, Ubayyad Allah al-Mahdi Billah at dinastiyang Fatimid na nag-aangkin na nagmula kay Propeta Muhammad. Sa pamagitan ng kanyang anak na babaeng si Fatima ay nag-aangkin ng tinutulong o titulong kalipa noong 909 century at lumika ng isang hiwalay na linya ng mga kalipa sa Hilagang Afrika at gintuang panahon na Islamiko ay nagsimula na panahong Abbasid noong gitna ng ika-8 siglo century hanggang sa pananakop ng Baghdad ng mga Mongol noong 1258 at ang agham ay pinaunlad na sinanay ng daigdig sa Islamiko na gitnang tuang ginintuang panahong Islamiko. Sa panahon rin ito sa ilalim ng mga kaalamang Griego o Diano Aririaco at Ariano na wikang Arabiko. Ang mga pagsasalin sa wika ng Arabiko ay pinagmulan ng mga pag-unlad na Sintimiko at Matimiko na mga Sistipikong Islamiko noong gitnang panahon. Ang halimbawa ng pagyabong na matematika sa panahong ito ay ang pag-aaral ng alhibra na salitang Arabo na ang nahulugan. Alam mo po mga kapatid, ang tatlong salita ito magkawahig po, magkaparehas, yung Aramiko at saka Hebrew at saka Arabic. So yan po yung salita ni Moses at salita ni Abraham at salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan po yung ginagamit nila. Na diyan po nakapahulugan din po yan sa Quran mga kapatid. So ngayon ay ang Arabiko ay nangahulugan na pagkaisa. Sa mga hati-hating bahagi ay yumabong sa panahong ito. Si Al-Khwarizmi kasama ang mga matematikong Griegong Diopantus ay nakilala bilang ama ng alhibra. Sa aklat ng Al-Khwarizmi, pinag-ukulan niya ang mga paraan na paglutas ng mga positibong ugat na una at ikalawang mga ekwasyong na polynomial isinulat ni Omar Khayyam sa 1038 at 48 sa Iran at 1123-24 ang isang treatise naglalaman ng sistemikong solusyon na mga ikatlong degreeng ekwasyong na humigit na alhibra na ni Khwarizmi. Si Abu itong si Wapa Budjani ay kilala sa pagtitipon ng mga tabla ng mga sini at tangjing. Itong tangent sa mga interval na 15 dito sa pinakilala rin niya ang mga pusyong sik o kusik. Kusik na gayon din ang mga ugnayan ng pagitan ng 6 na linyang itong trigonometriko na nakaugnay sa arko. So dito naman po tayo sa tinatawag na Fatimid, si Fatima, anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kalipatong Fatimid ay Fatimiyon Arabiko ay isang kalipatong Ismaili o Shia na sumasakop sa malayong sakop mula sa Dagat Pula sa silangan hanggang sa karagatan ng Atlantiko sa kanluran. Ito ay orihinal
na nakabase sa Tunisia. Ang dinastiyang Fatimid ay lumawig sa bayiying Mediterraneo na Afrika at kalauna nakasintro sa Ehipto sa tugon ng mga kanilang kapangyarihan bukod sa Ehipto. Ito ay sumako sa Maghrib at Sudan, Sicily, Libat, Yemen at Hijra. So yan po mga kapatid, at inshallah dyan po muna tayo at ipagpatuloy po natin sa ganitong araw ang ating programa patungkol po sa paano na iniwan ng ating mahal na Propeta Muhammad yung ang Islam, at nagpapatuloy po yung mga kanyang mga disipulo na hanggang sa nawala po yung disipulo, yun po, at unti-unti hanggang napunta po tayo sa Pilipinas mga kapatid. Yan po yung ating tinatalakay patungkol po paano po ika nga na ginawa ipinapalaganap yung pananampalatayang Islam. Ayan, babatiin po natin si Imam Ali Ampaso, mashallah, praise salam dyan at sa lahat ng purong Apalit, Pampanga. Ayan, at ang ating chapter po yan dyan po sa Apalit, Pampanga, si Ustad Imam Ali Ampaso. At ang ating chapter din po si Asmin Budko Ayunan dyan po sa may dyan po sa Sharjah at sa Abu Dhabi. At ang ating chapter din ho dyan po sa may Barangay Mantapuli, Lanao del Sur. At nakikinig po sila sa oras nito. Yan po yung ating mga kapatid. Inshallah, sa ating mga sister po, yan si Mary Joy Alisis. Maayong gabi sa tanan nga ngadlaw kag nakapamati sang ayon sa programa. Abayan, pagpalain po kayo sa inyong panunood. Salamat po mga kapatid. At ipagpatuloy din po natin yung patungkol kay Fatimid at Ayubid at Mahluk at yung Uthman at yung Ahmadiyya and then Kalipat at wakas ng Kalipato. Ayan po mga kapatid, hanggang sa ikwento din po natin yung paano napasok ang Islam dito sa Pilipinas. Yan po muna mga kapatid, naway at ang kapayapaan ay sumatin. Sana po meron po kayo napulot na aral at patungkol po sa Islam. Yan po muna mga kapatid. Ako po ay mag-iwan sa inyo ng pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sumatin nawa ang kapayapaan at pagpapala habag ng ating dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuhay po ang sambayanang Pilipinas. Boses ng Islam.